Okay, ayan mga kaibigan, at ito nga habang pinanood po natin itong ginawa nga na Senate hearing ukol nga dito sa alleged sa PDL leak, na sangkot nga dito ang ating pong Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan. Dito po ay talagang nahuli po sa bibig itong si Senador Bato de la Rosa, mga kaibigan. So ayan po, at panoorin natin ang video na ito at sama-sama po natin bigyan ng ating pong public opinion at reaction. Ikaw, in-insist mo na totoo talaga yung dalawang papel na yon. Yes, Your Honor. Okay. Yes, Your Honor. So, after that, anong nangyari? Bakit hanggang doon lang? Hindi nga po natuloy. Yung sinasabi po kanina ni Director General Lasso, na wala doon sa kanilang compilation, hindi nga po natuloy itong operation na ito. Hindi natuloy. Hindi sa hindi naman kumbaga sa may mga operation talaga kami na hindi natutuloy. Kagaya niyan noong panahon na yon, yung Deputy Director General na si Asik Gadapan, siya po yung pumipigil doon sa operation. Siya po yung pumigil. Later on po. Continue. Later on po, bago po ako pumunta ng ILEA noong 2012, nung nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-usap sa kanya, nung binanggit ko uli sa kanya yung trabaho na yon, sinabi po niya na wag nyo nang tuloy kasi merong utos sa taas sa Malacanang. Sinong nag-utos? May binanggit siya? Allegedly po si Executive Secretary Paquito Ochoa. Yun po yung sinabi niya sa akin na yun yung nagpa sa kanya. Kumusek, take note, you invite the next in the next hearing former Executive Secretary Paquito Ochoa. Tapos yun po, yun Your Honor. Kaya yung hindi pagkakatuloy nung operation na yun, hindi ko naman po wala po sa control ko eh. Pag sinabi po ng DDGO na hindi pwede. Hindi lang po isang beses nangyari sa amin yun. Kilala mo ba si the late Deputy Director General for Operation Carlos Gadapan? Kilala mo? Opo, siya po yung Deputy Director General for Operation namin, Asik Gadapan. Yeah, hindi siya makasagot ngayon dahil patay na siya, di ba? Pumanaw na siya. Hindi ko po sa sakit na cancer. Ganito na lang, in his memory, alam ko kilala ko yung tao na yun, na very straight yun, matino na tao yun. Dahil classmate ko yun sa PMA. Sorry, at naging 87. In his memory, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na si late Kaloy Gadapan, siya po yung pinakaunang bumangga sa sindikato sa Usami City na Kuratong Baliling. Sikan lieutenant pa kami noon, siya ang unang nakapatay sa isang paruhinog. Yung kapatid nung yung pinaka-leader ng Kuratong Baliling. Okay. Nung napatay niya yung isang kapatid na paruhinog, siya ang isto ng province ng Misamis Occidental PPO. Siya ang intelligence officer. Inoperate nila, napatay nila yung isang paruhinog. And after that, yung buong team niya sa intelligence section ng Misamis Occidental PPO, isa-isang pinatay ng Kuratong Baliling. Yun. 8 sila na nag-operate noon. Pagpatay doon sa kapatid ni Paruhinog, dandahang pinatay hanggang naubos yung tauhan niya na 7. Siya na lang ang naiwan. Kaya siya inilipat ng PNP or ng Philippine Constabulary dito sa Camp Crame para i-secure yung kanyang buhay dahil papatayin siya ng Kuratong Baliling. Yun. And I don't think my late classmate, kung talagang may ground siya na dapat panindigan niya yun. Ilalaban niya yun. Depende na lang. Yun. Kung talagang mabigat ang pressure Ayun. galing sa taas, Ayan. ay baka pwedeng magbago siya. Pero alam ko, yung integrity ng tao na yun,
nasa langit na siya ngayon. Pasensya na kayo. Humahanga. Okay, ayan po mga kaibigan. Ito po huling-huli po mismo sa bibig ni Senador Bato de la Rosa na yung pinagmalaki nga niya na kanya pong classmate na si Gadapan umano ay talagang straight po yun na isang opisyal po mga kaibigan. Pinaglaban po niya talaga ang kanyang trabaho at base nga dito sa kwento ni Senador Bato de la Rosa na siya nga ang una na nakabugha o nakagurgur ng isang kuratong baliling mga kaibigan. Pero yun nga ang nangyayari mga kaibigan ay parang binalikan po sila at iniisa-isa. So sinipti po itong si Gadapan. Actually wala na po siya mga kaibigan base po kay Senador Bato. At dito sinabi nga ni Senador Bato na talagang straight po yung kanyang kaibigan. Pero except po kung mayroon pong pressure galing sa taas. So yan po mga kaibigan. Ngayon po sa sinabi po ni Senador Bato na except po sa kung mayroon pong pressure sa taas. So ibig sabihin dito po mga kaibigan, itong pinaglaban po ni dating PDEA Agent Morales talagang totoo po mga kaibigan. Pero dahil nga sa mga binubunyag din po ni dating Agent PDEA Morales mga kaibigan na ito nga ang mga ating nasa PDEA ngayon talagang meron pong pressure galing po sa taas. Galing po yan sa kanya. So sabi din po ni Senador Bato, except pagka mayroon pong pressure galing sa taas. So ibig sabihin na talagang pagtakpan po nila kasi mayroon na pong pressure galing sa taas mga kaibigan. So di ba? So wala pong mangyayari dito sa ginawa po na investigasyon na ito. Dahil nga may pressure po sa taas. So ang talagang magigipit po dito itong si dating PDEA Agent Morales mga kaibigan. Kahit na sino pang ipatawag dyan, na magsasabi at yun ang katotohanan. Kung mayroon ngang pressure galing sa taas, iyon po ang mahirap dyan mga kaibigan. So kayo po, ano po inyong masasabi po dito sa atin pong napakinggan galing po mismo kay Senador Bato? Siya na nga mismo ang nagsabi dyan pag mayroon pong pressure sa taas. Kaya maaari po na mabago ang lahat pagka mayroon pong pressure sa taas mga kaibigan. Lalong-lalo na po itong ating mga nasa PDEA na kailangan pa po nila itong trabaho na ito. So siyempre sundin po nila kung ano po ang utos sa taas mga kaibigan. Yun po ang ibig sabihin na pressure galing po sa taas. Diba? So dito pa lang ay wala na talagang mangyayari ang investigasyon na ito. Kahit pa sino, itong si Madam Marlica, marami po siyang sinabi sa kanyang vlog. Meron po akong napanood na sinabi nga niya na yung isang parang official din po na kalimutan ko po kung sino yung pangalan doon mga kaibigan andyan po sa vlog po ni Madam Marlica na disqualified daw ito mga kaibigan, pero sumasaho daw sa PDEA. So ipatawag nga yung mayroon pong gusto ni Madam Marlica na ipatawag dito po sa investigasyon. Pero pagka ganito po sa sinabi ni Senador Bato na pagka mayroon pong pressure galing sa taas, so wala din pong mangyayari. I-deny po nila yan mga kaibigan. Ganun po ang mangyayari dito. So sa nakita ko po, ito po sa akin naman pong obserbasyon. Pagka ganito po ang investigasyon na ito, kahit nga si Senador Bato, di ba? Nakikita po natin, nag-iba po siya. Nag-iba po si Senador Bato dito po sa investigasyon na ito. Yan po ang aking pong obserbasyon na wala po akong sinasabi na itong si Senador Bato ay mayroon pong nasa likod na mga mga kaibigan. Pero talagang mapansin po natin na
nagbabago po. Iba po talaga ang ating pong mga napanood na Bato de la Rosa na mag-imbestiga sa Senado. Actually, malambot talaga itong si Senador Bato, pero dito po mga kaibigan, iba po, no? Iba po ang ginawa po niya ito na investigasyon. So, para sa akin po, parang walang mangyayari po sa investigasyon na ito. Hindi talaga ito papatunayan. Para sa akin na po mga kaibigan. Nasa inyo, no? Kung ano po yung komento ba, komento na po sa ating comment section. At ako po ay magpapasalamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta dito po sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video, pagbibigay po ng aking pong sariling public opinion. Alam ko po, marami po sa atin pong mga nanonood na hindi sang-ayon. Pero okay lang po yan dahil ay magkaiba naman talaga tayo ng pananaw sa atin pong mga napanonood or sa atin pong mga nabalitaan po mga kaibigan. So, free naman po tayo na maglabas ng ating mga sariling opinion. So ayan po, no? At sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFW, palagi lamang po tayo mag-iingat. Sana po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless you.